Dumako naman tayo sa Pag-asa DOST kung saan naroroon April Enerio at alamin natin kung ano ang aasahan nating weather condition ngayong simula ng weekend. April? Yes, Zandro, humupa na nga ang hagupit ng habagat at dahil dyan nakakaranas tayo ng maganda at mainit na panahon. Pero may namata ang bagong low pressure area sa silangan ng bansa. Para sa detalye, kasama po natin si Pag-asa weather forecaster Chris Perez. Magandang hapon, Chris. Magandang hapon din po. Yes, at natapos na itong halos 2 linggo nating tuloy-tuloy na pag-uulan, no? At ngayon nga may bagong low pressure area na naman. Ano pong update natin tungkol dito? Patuloy po tayong pagmamonitor doon sa isang weather disturbance outside the air responsibility. At sa ngayon ay tinataya itong humigit kumulong sa 2,000 kilometro silangan ng Luzon. Bagamat hindi ito inaasang tatama sa anumang bahagi ng ating bansa sa darating na 3 to 4 days, at kung mapapansin po natin, napakalayo pa nito para makaapekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Sa ngayon, ang umiiral po dito sa Metro Manila ay yung mahinang hanging habagat, kaya kung napansin po natin ay nakakaranas na po tayo ng maliwala sa panahon, maliban na lamang sa mga manamanakang pag-ulan o pagkulog at pagkidlat, lalo na po sa dakong hapon o gabi. Okay, Chris, gaano kataas yung tsansa na maging isang bagyo itong low pressure area? Sa ngayon, malit ang tsansa itong maging bagyo, at gaya nga na nabanggit natin, posible na sa next week pa, inaasahang papasok ito ng ating air responsibility. Subalit ang pinakikita ng mga forecast model ay posible po itong kumilos pa hilaga, then hilagang silangan, papalayo ng ating bansa. Kaya sa ngayon, hindi po natin inaasahan na tatama ito sa anumang bahagi ng ating bansa. Or kung magkaroon naman po ng epekto sa bagat ay very minimal lang po. Subalit, anything can still happen. Patuloy po tayong pagmamonitor sa nabanggit na weather disturbance. Okay, so just in case na ito yung maging isang ganap na bagyo, no, hindi ito tatama sa kalupaan. Opo, yun po yung inaasahan natin senaryo. Ano po nga itatawag sa dito? Kung sakasakali pong maging ganap na isang bagyo itong weather disturbance, ito bibigyan po natin ng local name na Helen. Okay. Kamusta naman po yung magiging lagay ng panahon natin sa buong bansa ngayong araw? Ngayong araw po dito sa Metro Manila, gaya na nabanggit natin, sisilip ang haring araw. Kung magkaroon man po ng mga pag-ulan ay mga isolated rain showers or thunderstorms lamang po, lalo na sa dakong hapon o gabi. Yung mga paulan na marireceive natin, mas konti kumpara sa mga paulan na naranasan natin dito sa Metro Manila noong mga nagdaang araw. Dito naman sa Ilaga at gitnang Luzon, patuloy pa rin umiral ang hanging habagat, asahan pa rin ang malawakang pag-ulan dito sa kanlurang bahagi ng Ilaga at gitnang Luzon. Patuloy tayo nagpapaalala sa mga residenteng naninirahan sa mababang lugar at malapit sa gilid ng bundok, mag-ingat po sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Dito naman sa natitirang bahagi ng Katimugang Luzon, buong Visayas at Mindanao, maliwala sa panahon, maliban na lamang po sa mga pulupulong pagkulog at pagkidlat lalo na sa dakong hapon o gabi. Okay, Chris, eto nga mahinang hanging habagat nga ay nandito pa rin sa ating bansa, lalo na sa North at Central Luzon, no? Nakataas pa rin po ba yung ating gale warning? Meron pa rin po tayong gale warning dito sa mga karagatan, sa Hilaga at kanlurang bahagi ng Hilagan Luzon, pati na rin dito sa kanlurang bahagi ng gitnang Luzon. Ibig sabihin, yung epekto ng habagat sa mga karagatan sa nabanggit nating lugar, maalon hanggang sa napakaalon, mapanganib pa rin po sa mga mangisda at maliit na sakyang pandagat na pumalaw sa mga nabanggit na lugar. Okay, sir, last na lang. Ano po yung magiging lagay ng panahon natin this weekend? Inaasahan po natin na sa patuloy na paghina ng hanging habagat, hindi lamang po dito sa Metro Manila, kundi sa nakararaming bahagi ng Northern at Central Luzon, ay unti-unting gaganda ang lagay ng ating panahon ngayong darating na weekend. Okay, maraming salamat, Sir Chris. Maraming salamat po. Ayan po si Pag-asa weather forecaster Chris Perez. At yan na po ang pinaka-latest na balita natin mula dito sa Pag-asa DOST. At mais na rin po natin pasalamatan, no, ang Information and Media Affairs Office at pati na rin po ang Unit 3 na buong magdamag po kami nag-antabay dito nitong linggo. Maraming salamat po. Balik sa inyo.